Sa magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Sa mga supporters ko po, gusto ko lang po kayong batiin ng mga magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Bago po umpisahan ang aking update for Kim Pao, gusto ko lang po magpasalamat sa mga supporters ko na sumusubaybay sa akin, sa mga subscribers ko din po na nagsasubscribe sa akin, sa mga commenters ko po na nag-i-engage, at sa mga likers at mga comment po, maraming salamat po. At higit sa lahat po ay gusto ko lang po pasalamatan ang ating Panginoon na walang gabay po na nagbibigay sa atin ng content at ginagabayan niya po ako para sa aking content po. Maraming salamat, Lord. Okay, alright, umpisahan na po natin ng update for Kim Pao. Bago ko pong lahat, batiin ko lang po yung mga bashers ko din po at sa mga nagko-comment din po ng mga positive sa akin. Maraming salamat din po sa mga oras na binibigay nyo sa mga content ko at sa mga nanonood din po sa akin. Maraming salamat po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang Kim Pao update for today. Ayon po sa aking source na kaibigan po at nakakita po sa mga Kim Pao, tambalang Kim Pao. Ayon po sa aking source, si Kim Chu daw po ay talagang mapagbigay at may foundation po siya. Yun sa mga hindi po nakakaalam sa late interview po ni Kim Chu way back nung sila pa ni Gerald Anderson ata yun, yung nag-break up na pala sila. Yun yung fresh na break up po nila ni Gerald Anderson. Yung may regalo kasi si Gerald sa kanya na sasakyan, which is nung sila pa ni Gerald. At ang sabi po ni Kim Chu sa kanyang interview, nung tinanong po siya kung ano po yung ginawa niya sa sasakyan na rinegalo sa kanya ni Gerald Anderson, ay ang sagot niya po ay binenta niya at i-donate sa charity. Wow, ang bait talaga ni Kim Chu, no? Kahit alam niyang very valuable po ang regalo ni Gerald Anderson sa kanya, at binigay niya pa rin sa mga foundation o mga charity kasi alam niya po na yung regalo na yun ay hindi naman niya pakinabangan na dahil wala naman na sila ni Gerald. Para pakinabangan po ng mga ibang tao at sa mga kapwa po niya na mahihirap kung saan naman galing si Kim Chu. Lahat po tayo nang galing po sa hirap eh. Kaya inisip po ni Kim Chu, mas maganda na lang po na ibenta niya at yung pagbentahan ng sasakyan na yun, yung pera na yun ay i-donate sa foundation. O, di ba? Ang bait niya. Kesa naman po ibabalik pa kay Gerald yun. At hindi naman nagagamitin ni Kim Chu yun dahil alam niya sa sarili niya po na mas malaking may mga bagay-bagay na kailangan niyang i-release, i-let go. At yun po yung sasakyan ni Gerald na binigay sa kanya. Kaya mga tong si Kim Chu na to, maraming mga netizen umuhanga sa kanya dahil hindi niya inisip ang kanyang pansarili lamang, kundi inisip niya pa rin ang tumulong sa mga may pangangailangan. Marami kasi dito sa atin na gusto din po nila na tulungan po sila at iyon po ay ginawa ni Kim Chu na binenta ang sasakyan at i-donate po sa foundation. Yun po ay para sa karamihan po sa mga hindi po nakakaalam. May foundation po si Kim Chu sa mga iba't ibang area po. Hindi lang po niya sinasa publiko kasi alam mo naman pag sinasa publiko mo ang pagtulong ay nababash ka po. At ang sabi pa naman ng ibang tao dyan, bakit mo kailangan isa publiko yung mga foundation mo? Yan po ay tulong. Hindi po yung maging content at hindi po yung maging sa publiko. Di pa po ba? Comment nyo lang po kung nagustuhan nyo po yung ginawa ni Kim Chu sa sasakyan na binregalo sa kanya ni Gerald. Kasi po para sa akin na bilang content creator at mga sumusubaybay po kay Kim Chu sa Kim Pao, ay maganda po yun dahil alam niya naman na hindi niya nagagamitin yung sasakyan dahil marami naman siyang sasakyan at yun po ay nakakatulong at marami po siyang tinulungan. Di pa po ba?
Yun po yung sa aking opinion lang po. Dadako na naman po tayo sa pamilya ni Kim Chiu at sa pag-welcome kay Paolo Avellino. Alam naman po natin na si Kim Chiu po ay may lahing Chinese at si Paolo po ay isang Pilipino aktor. Alam po natin na sa kabila ng ibang tradisyon at ibang nalakihan po nila, winelcome pa rin nila si Paolo bilang club team ni Kim Chiu. Iyan po yung isang tradisyon na hindi natin alam kung paano, di pa po ba? Pero sa kanilang lagay po, talagang makikita mo na yung pag-welcome ng pamilya ni Kim Chiu kay Paolo Avellino po. Ganon din po kay Paolo Avellino. Pinakilala din po niya si Kim Chiu sa kanyang anak na si Aki para malaman din po ni Aki na may katambal ang kanyang daddy na yun po ay isang Kim Chiu, which is galing po sa Chinese as Filipino na partner po niya sa showbiz. Kaya niya po pinakilala si Kim Chiu kay Aki para po magkakilala sila ng lubusan at para din po malaman ni Aki na may Kim Chiu na po siya sa kanyang buhay. Dadako na naman po tayo sa isang topic na naman po. Tungkol po ito sa pag-alibay or sa mga movement ni Gerald Anderson kay Kim Chiu po. Ayon sa aking source, nakarating na daw kay Julian Barreto yung ginagawa ni Gerald sa ball sa mga event ba na gusto daw niyang kausapin si Kim Chiu. Ang sagot daw ni Julian Barreto, why not? If they talk in a nice way, if they talk in a public way, if they talk not in their past, it's okay for me. Yan daw yung sagot ni Julian Barreto nung in-interview po siya about sa mga balibalita po na nakaugnay ang kanyang boyfriend. Isipin na lang po natin na hindi lang po si Julian Barreto po ang nagusting ni Gerald Anderson. Kaya nga po sabi-sabi ng mga ibang sources, ng mga ibang netizen na dapat Julia masanay ka na kasi hindi lang naman ikaw ang nagusting niya. Dapat alam mo na kung ano yung ugali ni Gerald Anderson at alam mo kung ano yung relasyon na iyong pinasok. Ayon po sa mga commenters ko, sa mga nagko-comment, di ko lang po alam kung totoo man yun or hindi. Kasi nakarating lang po sa atin yun. Si Julia na lang po mag-explain at nasa kanya na po yung kung i-explain niya po sa atin. Hindi naman po natin siya mapipilit. Di pa po ba? Pero ang akin lang po bilang Kim Chiu supporters at Kim Pao supporters po. Akin lang po is tama naman si Julian Barreto. Kung wala namang intention si Gerald na ibang intention ba, yung negative intention ba, malinis pa sa konsensya niya yung kanyang intention, maganda yun at magkaayos na sila ni Kim Chiu at maging magkaibigan pa. Di pa po ba? Kasi alam naman natin yung mga background ni Gerald. Alam naman natin kung anong ginawa ni Gerald sa kanyang mga ex na bigla-bigla na lang nawawala, tapos bigla-bigla sumusulpot, tapos sabihin niya hindi sila nag-break. Tapos pag may manliligaw sa kanyang ex, sabihin niya hindi pa sila nag-break, nagpalamig lang. Di ba yun naman yung mga style ni Gerald Anderson sa mga ex niya, na parang pinanhawa kanya yung ganun na dating niya, which is mali naman. At iyon ay alam na ni Julia yun. Kaya si Julia po, paminsan-minsan, kapag makinig ka sa mga sinasabi ni Julia, sa mga interview niya, may mga patama din siya. Pero dahil isa siyang babae at alam niya din yun sa sarili niya kung gaano nasaktan ang mga ex ni Gerald sa kay Gerald po. Kaya ito nung nalaman niya po na gano'n, yun po yung kanyang sagot. At yun po ay sinabi naman ni Kim Chiu na wala namang problema pagkausapin ako ni G. Ang problema lang kung siya ay manira sa akin, yun yung problema. Okay lang naman na magkaibigan kami dahil natural lang yan at nasa isang showbiz kami. At saka may mga panahon din na nakikita-kita kami sa mga ball at sa mga event. Hindi mo po yun maiiwasan.
Kaya kung gusto niyo po akong kausapin niya po ako sa public, hindi po sa private. Kasi ayaw ko po yung may private dahil alam po natin na may partner po siya. At ayaw ko din po na mabash po ako. Yun po yung sabi ni Kim Chiu sa kanyang interview before. Tungayan po natin. At ang reaction naman ni Paolo Avellino nung nalaman po niya na ganun po yung sinabi ni Kim Chiu. Ang reaction po ni Paolo Avellino ay napaka-proud po siya kay Kim Chiu dahil po hinarap po niya ang question na kung saan po ay hindi niya kayang harapin noon. Kaya sinagot na po ni Kim Chiu na sabi po niya, proud ako kay Kim Chiu at proud din ako sa kanya na bilang katambal ko siya kasi nakikita ko sa kanya ang kabaitan ng isang bilang Kim Chiu at hindi lang po sa love team kundi nagpakatotoo po siya sa kanyang sarili. Kaya nga po ang sabi din ng mga ibang netizen, salamat Pao, nandyan ka palagi kahit anong mangyari hindi mo siya iniwan. Tama naman po yung comment niya ng isang netizen dito. Dahil nakikitaan naman natin na si Paolo po kahit ang gulong tingnan, kahit alam niya na ang sitwasyon, andyan pa rin siya gumagabay kay Kim Chiu at hindi po niya pinapabayaan kahit kailan. Tignan mo si Paolo Avellino. Sa sweet moment nila ni Kim Chiu, nandyan pa rin siya at hindi niya hinahaluan ng mga negatibong action. Pero sa mga iba, sa mata ng mga netizen, sa mata ng mga bashers na ayaw kay Paolo, gusto po nilang buwagin ang Kim Pao na tambalan, which is hindi naman po yung tama. So baybayan po natin ang comment na to. Ito po ay comment sa mga Kim Pao po. Ang sabi po ng isang commenter sa akin at nag-engage sa aking content na ito po yung kanyang comment. Basahin ko lang po. Kim Pao pa rin kami. Wala kaming masabi kay Paolo Avellino dahil nakikitaan naman namin si Paolo na mabait, gentleman at wala nang hinahanga ang iba kundi si Kim Chiu lang. Yung ngiti ni Paolo ngayon ay iyon po ay ngiti rin ni Kim Chiu at yan lang po ang simbolo at isang simbolo na sila po ay may chemistry. Kaya nga po yung kanilang mga pelikula ay nagaganahan po kami at nai-inspire. Maraming salamat po sa bigay mong inspirasyon sa amin kahit ganito ang buhay namin. Kapag pinapanood ka namin ay maging masaya na kami. Maraming salamat sa mga pang-araw-araw na ina-update mo sa amin at iyan po ay malaking tulong sa amin para matugunan po namin ang aming kalungkutan. Sa kabila po ng bagyo na nararanasan namin dito sa Metro Manila at kahit anong sitwasyon namin dito, pag napapanood ka lang namin, kayo ni Kim Chiu po, ay nabubuhayan na po kami. Maraming salamat Kim Pao. Sana po ipagpatuloy po natin ang magbigay inspirasyon sa mga kagaya kong nanonood, sumusubaybay at sa mga fans na sumusubaybay sa inyo. Hindi lamang po yan sa aking nanay din po at sa aking mga kapatid at hindi lang po yan sa aking tatay din po at sa mga anak. Kayo po ang maging inspirasyon nila at kayo po din ang nagbibigay aral sa kanila at kayo po din ay naggagabay sa kanila sa pang-araw-araw po. Kaya magbigay po kayo ng maraming inspirasyon, hindi lamang po sa aking pamilya, kundi pati rin po sa mga ibang tao. Maraming salamat Kim Pao sa mga biyaya, sa mga inspirasyon, sa magandang salita at sa mga aral po. Yan lang po ang masasabi ko dahil ako po isang fans ng Kim Pao po. Maraming salamat at gusto ko lang po din pasasalamatan ang isang vlogger na to kasi siya po ay nag-a-update sa Kim Pao at alam po natin na siya po ay ina-update natin at gusto lang po natin tumulong. Kaya lahat po dyan sa mga nagko-comment po sa kanya, please tulungan po natin para malaman po natin at siya po ay magbibigay ng update sa ating idolo sa buhay. Maraming salamat po sa vlogger na ito, sa content mong ito. Ito lang po ang aking masasabi. God bless po. Ay wow, nabuhayan po ako dun bilang isang content creator. Salamat po sa inyong pagsuporta sa aking content. Maraming salamat po dyan. Isang tulong na po yan kung i-spread nyo po ang aking content tungkol po sa Kim Pao. Maraming salamat po at na-inspire po kayo sa mga content ko din po. Di lamang po sa content ko, kundi pati na rin po sa Kim Pao updates.
Salamat po ng marami dahil binigyan mo po ako ng lakas loob na mag-update everyday. At hindi lang po yan, sa mga biyaya din po na ina-update ng mga ibang tao po, maraming salamat po. Sa mga positibo na kino-comment mo po sa akin, madam, ito po ay isang utang na loob po at tinatanaw ko po ito ng isang utang na loob. Dahil bilang isang content creator po, gusto po natin lahat ng mga positibo na i-comment sa ating programa po, gaya po sa aking pagko-content sa ngayon. Maraming salamat, madam, sa mga positive na mga content mo sa akin. Sa mga positive din na mga ine-engage mo sa akin, hindi po ako nagdadalawang isip na magbigay po sa iyo ng isang star kung ganun po ang sitwasyon. Maraming salamat po at yan po ay patunay na isa ka pong Kimpaw supporters na kagaya ko. Maraming salamat po. Sa mga Kimpaw po dyan, gusto ko lang po kayong batiin ng happy 50 subscribers po sa 7 days na binigay nyo po sa akin. Sa mga nag-subscribe po sa akin, kasi nakamonitor po ako. Salamat at maraming salamat po. Ingat po tayo sa mga bagyo po sa ngayon. Gusto ko lang po kayong warningan po sa mga bagyo. Huwag po tayong lalabas ng bahay at punta po tayo sa mga bahay po na safety. At ingatan po natin yung mga bagay-bagay na kailangan po natin ingatan. Keep safe po. Magdasal po tayo palagi para sa gabayan po tayo ng Panginoon sa sitwasyon po natin dyan sa Pilipinas. At ito lang po masasabi ko, just pray always po and God bless. Maraming salamat po.